Mag-empake ka na. Bukas sa dormitoryo ka na muna ni Mama titira. Iyon ang unang linyang narinig ko bago tuluyang tumigil ang mundo ko. Hindi sigaw ang boses ng asawa kong si Ramil. Hindi rin iyon pakiusap. Para lang siyang may inuutos sa kasambahay na palilipatin ng silid. Payak, diretso, walang pag-aalinlangan. Parang natural lang na paalisin ako sa bahay na ako ang naghulog. Ako ang nagpagawa ng kisame. Ako ang nangutang noon para mapalitan ng tumutulong bubong. At bago pa ako makalunok ng laway, dinugtungan niyo ng biyenan kong si Lorna mula sa sala. Mas praktikal kasi iha. Dito na lang muna yung kapatid ni Ramil saka anak niya. Mas kailangan nila ng espasyo rito. Mas kailangan nila. Sa bahay ko. Mga kapamilya, kung nakaranas ka na ring tratuhing parang sobrang dali mong iligpit sa sarili mong pinaghirapan, mag-comment ka ng hindi ako palalampas. At kung gusto mo ng mga kwentong may bigat, may katotohanan at may hustisyang hindi minamadali, mag-like at subscribe ka. Dahil ang gabing iyon, akala nila simpleng pagpapalipat lang ang gagawin nila sa akin. Hindi nila alam, iyon na ang gabi na nagsimula akong huminto sa pagiging mabait. Ako si Mariel Sarmiento, 35 anyos, accounting supervisor sa isang private logistics firm sa Quezon City. Hindi ako yung tipo ng babaeng marunong mag-ingay sa gitna ng gulo. Masanay akong magbilang, magtala, magbawas ng mali, at manahimik muna bago gumalaw. Madalas nga akong sabihan na malamig daw ako. Pero ang totoo, hindi ako malamig. Maingat lang ako. Lalo na kapag pakiramdam ko, may isang bagay na hindi tugma. Noong gabing iyon, 9:00 na. Amoy pritong galunggong at ginisang bawang pa ang kusina. Nakasindi ang isang fluorescent light sa dining area. Iyong ilaw na laging medyo maputla, kaya mas lalong namumutla ang pader kapag may tensyon sa bahay. Sa labas, may mahinang ugong ng tricycle na dumaraan. Sa loob, may tunog ng kutsarang sumasagi sa baso. Si Lorna, tahimik na naghahalo ng kape na para bang ordinaryong usapan lang ang nangyayari. Sa guest room ko unang nakita ang gamit ng kapatid ni Ramil na si Jessa. 2 eco bag, isang kahon ng gatas, at isang maliit na pink na tsinelas na halatang sa anak niya. Hindi naman ako masamang tao. Naiintindihan ko ang gipit. Naiintindihan ko ang may kailangang tulungan. Ang hindi ko maintindihan, bakit ako ang kailangang umalis sa sarili kong kwarto, sa sarili kong bahay, nang hindi man lang ako kinausap ng maayos? Humarap ako kay Ramil. Nakasuot siya ng lumang jersey at shorts, nakasandal sa pintuan ng kwarto na para bang siyang may huling salita sa lahat. Anong ibig mong sabihin na sa dormitoryo ko titira? Tanong ko. Mababa lang ang boses ko, pero naramdaman kong naninginig na ang mga daliri ko. Umayos siya ng tayo. Samantala lang naman Mariel, huwag mo nang palakihin. Alam mo namang gipit si Jessa. Nasunugan na nga ng inuupahan, dadagdag ka pa. Doon ako natahimik. Hindi dahil tama siya, kundi dahil napakabilis niyang binaligtad ang usapan. Parang kasalanan ko pang nasaktan ako. Lumapit si Lorna, dala ang kape niya. Bakit ka ba ganyan? Pamilya tayo rito. Kung marunong kang umunawa, dapat ikaw pa ang unang nag-offer. Pamilya tayo rito. Nakakatuwa ang linyang iyan kapag ikaw ang inuutangan ng pag-unawa. Pero kapag ikaw na ang nangangailangan ng respeto, biglang nawawala ang salitang pamilya. Hindi ako sumagot agad. Tumingin lang ako sa paligid. Sa cream na kortina na ako ang pimili, sa kabinete na ako ang nagpa-customize para magkasya ang mga papeles at damit, sa wall clock sa sala na regalo ng opisina ko noong 10 taon ako sa kumpanya. Halos lahat ng nakikita ko doon may piraso ng pagod ko. Overtime, hindi pagbili ng bagong damit, pagtitiis sa bus, mga bonus na hindi ko ipinangbakasyon dahil mas inuna ko ang hulog sa bahay. Nung una, malinaw ang usapan namin ni Ramil. Hati kami sa pang-araw-araw. Ako ang sasalo sa mas malaking bahagi sa bahay dahil mas mataas ang kita ko noon. Siya naman sa utilities, groceries at iba pang galaw. Wala akong reklamo. Mahal ko siya noon. O baka mas tamang sabihin na naniwala ako sa versyon niya ng pagmamahal. Iyong tahimik, hindi madaldal, pero may pangakong sasalo sa'yo pagdating ng panahon.
Pero habang lumilipas ang mga taon, napapansin kong mas madalas niyang dalhin sa bahay ang problema ng pamilya niya kaysa tuparin niya ang mga pangako niya sa akin. Pansamantalang lang, sabi niya ulit. Masyado kang attached sa bahay. Doon ako natawa, pero maikli lang. Walang saya. Attached? Parang luho lang ang pagtawag kong akin sa tahanang ako ang nagpapagal para maitayo. Pumasok si Jessa mula sa kusina. Payat, maputla, at may bitbit na bata niyang tulog na tulog sa balikat. Hindi ako galit sa kanya. Hindi siya ang una kong tinitingnan noon. Ang totoo, halatang nahihiya pa siya. Pero nang magsalita siya, doon ko naramdaman na hindi pala siya inosente sa lahat. Ate, ilang linggo lang naman siguro. Sabi ni Kuya maayos ka kausap. Sabi ni Kuya. Ibig sabihin, napag-uusapan na nila ito nang wala ako. At iyon ang unang totoong kirot ng gabing iyon. Hindi yung palilipatin ako, kundi yung malinaw na ako na lang ang huling nakaalam sa planong tungkol sa sarili kong tirahan. Nilingon ko si Ramil. Kailan pa ito napag-usapan? Ilang segundo siyang tahimik, yung klase ng katahimikang mas madaldal pa sa pag-aamin. Kanina lang, sagot niya. Nagsinungaling siya. Dahil sa ilalim ng shoe rack sa may pinto, may nakita akong pamilyar na pares ng tsinelas ni Jessa, yung kulay beige na ginagamit niya kapag bumibisita tuwing linggo. Pero gabing Martes iyon. Ibig sabihin, hindi ngayon lang siya dinala roon. May nauna ng pasok-labas na hindi ko alam. At bigla kong naalala ang 2 linggong sunod-sunod na pag-uuwi kong may konting nababago sa bahay. Yung mga lalagyan na nalilipat, yung ekstrang kumot sa stockroom na nawawala, yung isang duplicate key na hinanap ko dati pero hindi na raw makita. Bigla akong nalamig. Hindi ito biglaan. Unti-unti nila akong inilalabas sa sarili kong bahay habang pinakaniwala akong nag-a-adjust lang ako. Hindi ako lilipat ngayong gabi, sabi ko. Simple lang, walang drama, pero napansin kong nagbago ang mukha ni Lorna. Para bang hindi niya inaasahan na may hihigit pa pala sa katahimikan ko. Abat matigas ang ulo, sabi niya. Hindi ka pa nga legal na may-ari sa buong bagay na yan kung tutuusin. Mag-asawa kayo ng anak ko. May kung anong tumama sa dibdib ko. Hindi pa legal na may-ari sa buong bagay na yan. Napakabilis ng pagkakasabi niya. Parang may alam siyang detalye na hindi naman dapat pakialaman ng biyanan. Humigpit ang hawak ko sa doorknob. Bakit alam niya ang tungkol sa papeles? Bakit parang kampante siyang may masasandalan silang teknikalidad? At bakit pakiramdam ko, hindi lang simpleng pakikisama ang gusto nilang ipagawa sa akin, kundi unti-unting pagbura sa karapatan ko? Ngumiti si Ramil, pilit na mahinahon. Pag-usapan natin bukas, huwag ka nang gumawa ng eksena. Hindi ako gumawa ng eksena. Ngumiti lang ako ng manipis, tumanggo, tapos pumasok ako sa kwarto ko at isinara ang pinto. Pero sa likod ng katahimikang yun, doon nagsimula ang una kong desisyon. Hindi ako sisigaw, hindi ako magmamakaawa, at lalong hindi ako papayag na paalisin nila ako nang wala akong alam sa totoo nilang hawak. Dahil kinabukasan, bago pa sila tuluyang makapagdiwang sa akala nilang panalo na sila, may una na akong aalamin. Kung bakit siguradong-sigurado silang kaya nila akong itulak palabas. At sa totoo lang, hindi ang paglilipat ko sa dormitory ang kinatakot ko noong gabing yun, kundi yung kutob kong matagal palang may susi ang pamilya nila sa buhay ko at baka hindi lang pinto ng bahay ang matagal nilang binubuksan ng palihim. Hindi ako natulog ng maayos ng gabing iyon. Magkatabi kami ni Ramil sa iisang kama. Pero pakiramdam ko, may pader na bakal sa pagitan namin. Nakatalikod siya sa akin, mahimbing kunwari, pero alam kong gising din siya sa ilang pagitan ng paghinga niya. Sanay ako sa tahimik, pero may uri ng katahimikan na parang may tinatago. Iyon ang bumalot sa kwarto namin hanggang madaling araw. Bandang 4:00, bumangon ako. Maingat kong binuksan ang ilaw sa study corner. Yung maliit na warm lamp lang, sapat para makita ko ang mga lumang envelope, resibo,
at folder na itinatabi ko sa drawer ng mesa. Hindi ako impulsive na tao. Kapag may gumugulo sa isip ko, hindi ako tumatakbo sa sigawan. Tumatakbo ako sa detalye. At sa puntong iyon, detalye ang kailangan ko. Isa-isa kong ilatag sa kama ang mga hawak ko. Reservation agreement ng lote, screenshots ng mga bank transfer ko noon sa developer, kopya ng email sa ahente, mga resibo ng down payment sa construction materials, pati mga invoice ng labor para sa renovation nang lumipat kami. Habang tinitingnan ko ang mga iyon, isa lang ang paulit-ulit kong naiisip. Kung simpleng pakikisama lang ito, bakit tila handa si Lorna sa linyang tungkol sa legal ownership? Wala siyang alam dapat doon maliban sa kung ano ang kinwento ni Ramil. At kung may sapat na alam si Ramil para gawing sandata ang teknikalidad, bakit sakalang niya ilalabas ng palalayasin na ako? Bandang 5:00, habang nagtitimpla ako ng kape, may nag-vibrate ng phone ko. Si Nika, matagal ko ng kaibigan sa opisina. HR manager sa dati naming kapartner na property admin. Siya ang isa sa iilang taong nakakaalam kung gaano kahigpit magtabi ng records. Nika, gising ka na? May mukha kang nasa isip ko. Okay ka lang ba? Hindi ako pala share ng problema, pero may mga tao talagang kahit hindi mo sabihan, nararamdaman nila kapag may mali. Sumagot ako. Hindi okay. Pwede ba kitang tawagan mamaya? May tanong lang akong tungkol sa property records at spousal rights. Halos 1 minuto lang, tumawag agad siya. Lumabas ako sa likod bahay para hindi ako marinig. Madilim pa, may hamog na kumakapit sa sementong sahig. Sa di kalayuan, may tahol ng aso at mahinang kalansing ng gate mula sa kapitbahay. Niyakap ko ang sarili ko habang hawak ang telepono. Anong nangyari? Bungad ni Nika. Maikli ko lang kinwento. Hindi ko dinaanan sa emosyon. Mas dinaanan ko sa facts. Bahay, pagbabayad, pamilya ng asawa, pagpapalipat, linyang binitawan ng biyanan. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita siya sa paraang alam kong seryoso. Mariel, una sa lahat, huwag kang pipirma sa kahit anong ibibigay sa iyo ngayong mga araw na ito. Kahit simpleng authorization, acknowledgement o occupancy form. Napakunot noo ko. Bakit occupancy form? Dahil minsan, diyan nagsisimula ang framing. Sabi niya, lalo kung may gustong palabasing shared household decision ang isang bagay. Kailangan mong tignan lahat ng original trail. Kanino nakapangalan ng reservation? Kanino nang galing ang major payments? May deed na ba? May transfer na ba? May mortgage ba? May tax declarations na kanino dumadaan? Isa-isang tumama sa isip ko ang mga tanong niya. May ilang bagay akong alam. May ilang bagay akong inako lang noon dahil tiwala ako kay Ramil. At ang masakit, doon ko lang na-realize kung gaano kadelikado ang sobrang tiwala kapag ang kausap mo sanay magsabi ng bahala na ako, pero hindi mo naman sinusundan ang actual na ginagawa. Bumalik ako sa kwarto at binuksan ang lumang email thread sa laptop ko. Hindi ko iyon madalas galawin, pero naroon pa ang halos lahat. Usap namin sa ahente, proof of deposit, at isang mahalagang detalye na muntik ko nang makalimutan. Noong una, pre-selling turnover arrangement pa lang ang hawak namin. Ako ang original applicant sa reservation dahil mas maayos ang credit standing ko. Nang magpakasal kami, saan na pumasok ang usapan na mas okay na jointly handled ang bahay para less issue sa future. Hindi ko iyong tinutulan noon. Mag-asawa na kami. Bakit ko pa iisipin kailangan kong bantayan ang sarili kong asawa? Pero habang binabasa ko ang thread, may napansin akong kakaiba. May follow-up email ang ahente 2 taon nang nakalipas na hindi ko nabalikan ng maayos noon dahil sobrang abala ko sa trabaho. Nakasulat doon na may pending compliance pa raw sa final transfer structure at may clarification on funding source and authority documents. Naalala ko tuloy, si Rami lang nagsabing siya na raw ang bahala roon dahil naguguluhan na ako sa requirements.
Bigla akong napahigpit sa pagkakahawak sa mouse. Siya na raw ang bahala. Iyon ang isa sa pinakamapanganib na linyang pwedeng paniwalaan ng babaeng pagod na at nagmamadaling mabuhay. Paglabas ko ng kwarto, naabutan ko si Jessa na inaayos ang gamit ng anak niya sa sala. May maliik na banignang nakalatag sa gilid. Ibig sabihin, hindi lang overnight ang plano nila. Matagal na talaga. Umupo si Lorna sa hapag, nagbabalat ng itlog na maalat. Nang makita niya ako, parang wala lang ang lahat. "Mariel, huwag ka nang sumimangot. Nakakahiya sa bata." Mahina akong huminga. Naghahanap lang ako ng malinaw na usapan. Iyon lang. "Ano pa bang lilinawin?" Singit ni Ramil, kararating lang mula sa labas na may dalang pandesal. "Dito muna sila. Doon ka muna kay mama. Hindi ka naman pinapalayas." Hindi pinapalayas. Minsan talaga, ang pinakamasakit na panlalamang ay yung ipinipilit na kabutihan. Tiningnan ko siya. "May duplicate key si Jessa?" Napahinto siya. Isang segundo lang, pero sapat na para makuha ko ang sagot. "Siyang paminsan-minsan, oo, para kung may emergency." "Kanino galing?" Tumingin siya kay Lorna, at doon ko nakita ang unang bitak sa kumpiyansa nila. Si Lorna ang sumagot. "Aba, syempre pamilya kami. Hindi naman pwedeng ikaw lang ang may hawak sa lahat." Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, yung sinabi niya o yung paraan ng pagsasabi niya na parang wala akong karapatang magtagda ng hangganan sa sarili kong bahay. Hindi ako sumagot. Umakyat ako ulit sa kwarto at kinuha ang isa pang folder, yung transparent envelope na may mga OR ng hardware, appliance at labor. Hindi iyon glamorous na ebidensya, walang dramatic na stamp, walang biglang revelasyon, pero totoo. At sa totoo, madalas doon nagsisimula ang lakas ng isang tahimik na tao, sa mga bagay na akala ng iba ay walang halaga dahil hindi nila inakala na may taong nagtatabi. Bandang tanghali, nag-reply ang ahente naming dati. Matagal na siyang nasa ibang brokerage, pero sinagot niya ako sa simpleng tanong ko. "Good afternoon, Ms. Sarmiento. Based on old records, you were the primary funding source on file. For final title or transfer clarifications, you may check directly with the developer's record section. Some documents were still pending before." Primary funding source on file. Tahimik akong napaupo sa gilid ng kama. Hindi pa iyon panalo, hindi pa iyon sapat. Pero unang beses, mula nang marinig ko ang utos kagabi, may tumama sa isip kong malinaw. Hindi nila hawak ang buong kwento. At mas higit sa lahat, baka may bahagi ng bahay na inaangkin nila sa yabang kahit hindi pa nila kayang patunayan sa papel. Nang hapon na iyon, dumaan sa amin si Mang Tonyo, yung matagal nang nagpapagawa ng grills at gate sa street namin. Siya rin ang tumulong noon nang ipaayos ko ang side latch dahil minsang nawalan ako ng susi. Habang palabas siya ng gate matapos kausapin si Lorna tungkol sa kulang daw na padlock sa likod, tinawag niya ako ng marahan. "Ma'am Mariel, pasensya na ha, pero akala ko alam mo." "Ano yun?" Tumihik siya. "Ilang beses na kasing may pinapadubling susi dito si Sir sa si Madam Lorna dati. Sabi nila para sa mga darating na kamag-anak. Akala ko may basbas mo." Parang may lamalamig na tubig na ibinuhos sa bato ko. Ngumiti lang ako ng pilit. "Ilang beses pa yun?" "Mga ilang buwan na rin po." "Ilang buwan?" "Ilang buwan nila akong pinapaliit sa sarili kong bahay habang ako abala sa trabaho, iniisip na pagod lang ang pagitan naming mag-asawa." Pagkasara ng gate, hindi na ako galit agad. Mas delikado. Naliwanagan ako. Dahil sa unang beses, malinaw na sa akin na hindi ito simpleng pag-ampon sa gipit na kapatid. Ito ay unti-unting pag-occupy. Dahan-dahan, planado, may access, may naratiba, may teknikalidad. At habang abala silang iparamdam sa akin na ako ang dapat mahiya, may isang katotohanan na unti-unti ko nang hinahawakan. Hindi lahat ng nakatira sa bahay may karapatang manatili roon. At hindi lahat ng asawa pwedeng pagkatiwalaan kapag usapang ari-arian na ang nasa gitna. Kinabukasan, lumapit sa akin si Ramil na parang gusto na niyang tapusin ang usapan.
Mariel, huwag mo nang gawing issue. Pamilya ko to. Tiningnan ko siyang diretsyo. At sa kauna-unahan sa habang samahan namin, hindi ko siya tiningnan bilang asawa. Tiningnan ko siyang lalaking posibleng matagal nang gumagamit ng tiwala ko bilang daan para unti-unti akong alisin sa pinaghirapan ko. At doon ko napagdesisyonan. Bukas, hindi na lang ako mangungulekta ng alaala. Mangungulekta na ako ng proof. Kinabukasan, mas maaga akong nagising kaysa sa lahat. Hindi dahil payapa ang loob ko. Kabaliktaran. Para akong may batong nakadagan sa dibdib, pero iyong klase ng bigat na hindi ka pinapahiga. Pinapatayo ka, pinapakilos ka, pinapaalala sa iyo na kung hindi ka gagalaw ngayon, may ibang gagalaw para sa kapalaran mo. Tahimik akong bumaba sa kusina. Amoy sinangag at mantika pa lang ang naroon. Binuksan ko ang back door para pumasok ang malamig na hangin. Sa kabilang lote, may nagwawalis na kapitbahay. Sa lababo, may nakababad ng 3 bote ng gatas at 2 maliit na kutsara. Hindi na ako nagtanong kung kaninong gamit iyon. Alam ko na. Nasa bahay na sila. Hindi bilang bisita, kundi bilang mga taong komportable ng kumilos na parang may pahintulot. Iyon ang masakit sa paglapastangan. Hindi siya laging marahas. Minsan, nagsisimula siya sa simpleng paglalatag ng banig, sa pagpasok ng extra hanger sa kabinet, sa paglalagay ng tsinela sa tapat ng pinto mo na parabang may bahagi ng espasyong kusa na nilang nasakop. Umakyat ako ulit para kumuha ng tuwalya, pero pagbukas ko ng kwarto namin, natigilan ako. May isang maliit na karton na nasa ibabaw ng dresser ko. Nakatupi sa gilid ang ilan sa mga blouse ko. At ang mas masakit, nasa sahig, katabi ng cabinet, ang 2 maleta ko na parang inihahanda na para sa akin. Hindi pa man ako opisyal na pumapayag, inayos na nila ang pag-alis ko. Dahan-dahan akong huminga. 1, 2, 3. Hindi ako sumigaw. Iyan ang akala ng mga taong nanlalamang sa tahimik na tao, na kapag hindi ka sumigaw, mahina ka. Hindi nila alam, may mga katahimikang mas nakakatakot kaysa komprontasyon. Dahil habang sila abala sa pag-aabang ng reaksyon mo, ikaw naman ay abala sa pagbuo ng susunod na hakbang. Tinawag ko si Ramil nang bumaba siya. Bakit nakalabas ang maleta ko? Tumingin siya roon, tapos sa akin. Halatang naghahanap siya ng tamang tono para hindi mukhang siya ang mali. Pinapadali ko lang para sa'yo, para hindi ka na mahirapan mamaya. Napangiti ako ng kaunti. Hindi dahil natutuwa ako, kundi doon ko nakita kung gaano na siya kakampante na kaya na niya akong galawin nang hindi man lang nagpapaalam. Mamaya? Tanang ko. Oo, dadaan si Mama sa dormitoryo. Titingnan natin kung saan ka pwedeng ilagay. Kung saan ako pwedeng ilagay. Parang isa na akong sobrang gamit sa bahay na kailangang ilipat sa ibang sulok. Bago pa ako makasagot, narinig ko ang boses ni Lorna sa sala. Ramil, sabihin mo na rin sa kanya na huwag na niyang dalhin lahat ng gamit. Babalik din naman siya kapag maayos na. Napatitig ako sa hagdan. Wala sa tono niya ang paggalang. Wala ring kahit kaunting hiya. Iyong paraan niyang magsalita, para bang siya ang may huling pasya sa takbo ng buhay ko. Bumaba ako. Nandun si Jessa, pinapakain ng anak niya sa may dining area. Tahimik siya, hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Sa isang sulok, may nakasalansan ng 2 plastic drawer. Ang isa, kilala ko, galing sa stock room ko. Hindi man lang sila nagtanong. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko kay Lorna. Simple lang. Sabi niya, hindi man lang tumitingin sa akin habang inaayos ang table runner na ako mismo ang bumili noon sa department store. Hindi pwedeng sabay-sabay kayong nagsisiksikan dito. Kung marunong kang umintindi, ikaw na ang mag-adjust. Ako ang mag-a-adjust sa bahay ko? Doon siya tumingin sa akin. Malamig. At atin na yan bilang mag-asawa. Huwag mong angkinin lahat.
Anak ko ang asawa mo. Sumingit si Ramil bago pa ako makapagsalita. Mariel, tama na. Huwag mo nang tinyapalaki. Pero hindi ko na halos marinig ng malinaw ang boses niya. Dahil sa gilid ng mesa, may nakita akong brown envelope. Developer Records Section. Nakabukas. May ilang copy file sa loob. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong laman noon, pero sapat na ang makita kong hawak iyon ni Lorna para masigurado ko ang isa pang bagay na kumakagat na sa isip ko mula gabi. Nakikialam sila sa papeles. Marahil hindi nila lubos na iintindihan ang legal na lalim ng lahat. Pero may hawak silang sapat na impormasyon para magkaroon ng kapal ng kaubos. At ang kapal ng kaubos na iyon, hindi nanggagaling sa hula lang. Galing iyon sa access, sa usapan, sa pakilamdam na may pwesto sila sa desisyon na hindi naman dapat kanila. Doon ko biglang naalala ang sinabi ni Nika, huwag pipirma, huwag aamin, huwag papasok sa framing. Kinuha ko ang phone ko at kunwari may tinitingnan lang na mensahe. Sa totoo lang, nag-send na ako ng email sa records section ng developer at sa isang property documentation consultant na ni-refer ni Nika. Maikli lang. Requesting clarification on present transfer status, authority documents, and legal occupancy implications of non-owner relatives staying in the property without my written consent. Need urgent guidance. Hindi dramatiko ang ginawa ko. Wala akong binagsak na plato. Wala akong binitawang mabigat na salita. Pero iyon ang unang tunay na power move ko. Ang tumigil sa pakikipagtalo sa opinyon at magsimulang kumilos sa record. Pagkatapos nun, humarap ako kay Ramil. Anong nasa envelope? Wala. Mabilis niyang sagot. Bakit hawak ni mama mo? Documents lang. Anong documents? Napahigpit ang panga niya. Hindi mo kailangang i-interrogate lahat. Natahimik ang buong sala. Pati si Jessa huminto sa pagpapakain. Minsang talaga, sa simpleng pangungusap, nahuhuli ang taong may itinatago. Dahil kung wala silang dapat ikabahala, bakit parang ako ang labis na nagtatanong, gayong buhay ko at tirahan ko ang nakataya? Lumapit ako sa mesa. Hindi ko kinuha ang envelope. Hindi ko rin binuksan. Sinadya ko. Ayokong mabaling sa nakikialam ako. Kailangan ko silang hayaan na isipin na nalilito pa rin ako, na emosyonal lang ako, na hindi ko pa alam ang susunod kong gagawin. Aalis ako mamaya, sabi ko. Kitang-kita ko ang paggaan ng mukha ni Lorna. Akala niya, nanalo na siya. Mas mabuti, sagot niya. Ngumiti ako. May aasikasuhin lang ako. Hindi ko na ipinaliwanag. Buong umaga, nagpanggap akong abala lang sa pag-impake ng ilang damit, pero ang totoo, iba ang hinahanda ko. Kinunan ko ng litrato ang ayos ng kwarto, ang maleta kong inilabas ng hindi ko pahintulot, ang mga gamit ni Jessa sa sala, ang drawer mula sa stockroom, ang nakaabang na banig, at maging ang envelope sa mesa, habang tanaw sa frame ang kamay ni Lorna sa tabi nito. Hindi iyon para sa social media, hindi para sa drama, para sa chin, para sa timeline. Tanhali nang tumawag ang consultant na ni-refer ni Nika. Si Attorney Ben Alvarez, hindi pa abogado sa formal na kaso ang usapan namin noon, guidance pa lang. Pero malinaw siyang magsalita. Miss Sarmiento, huwag muna tayong padalos-dalos. Pero isang mahalagang tanong, kanino galing ang major funding at ano ang status ng transfer? Mostly sa akin ang funding, may pending clarifications pa raw noon sa final structure. Good, sabi niya. Pero hindi tuwang-tuwa. Maingat pa rin. Hindi pa yon panalo, pero may legal window kang kailangang maintindihan bago kanila maunahan sa narrative.
lalo na kung pinaparamdam sa'yo na ikaw ang dapat umalis. Iyon ang unang beses na may nagsabi sa akin nang hindi ko masabi sa sarili ko ng malakas. Inaunahan nila ako sa narrative. At kapag naunahan ka sa narrative sa loob ng pamilya, napakadali mong palabasing malamig, madamot o walang puso. Lalo na kung ang kalaban mo bihasang gumamit ng salitang awa, pakikisama at pamilya, habang unti-unti kang tinatanggalan ng pwesto. Pagsapit ng hapon, lumabas ako ng bahay na may dalang tote bag at maliit na envelope ng sarili kong records. Hindi ako umiyak. Hindi rin ako nanginginig gaya kagabi. Pagdaan ko sa sala, nagsalita si Lorna ng may kakaibang galang na pilit. "Oh, mabuti naman. Nag-isip ka." Tumingin ako sa kanya. Sa likod niya, si Ramil ay tahimik lang, pero hindi na kasing kumpante ng kagabi. Marahil nararamdaman na niyang hindi ito basta simpleng tampuhan ng asawa na mapapawi sa ilang araw. Ngumiti ako. Hindi malaki, hindi palabang ngiti, pero sapat para mapahinto silang lahat. Aalis ako, pero hindi dahil pinaalis niyo ako. Hindi sila agad nakasagot. At habang binubuksan ko ang gate, doon ko unang naramdaman na ang katahimikan ko ay hindi na kahinaan, kundi babala. Dahil pagbalik ko, hindi na ako babalik para makiusap kung saan ako pwedeng matulog. Babalik ako dala ang malinaw na sagot sa tanong na ayaw nilang iparinig sa akin. Kung sino ba talaga ang may karapatang magdesisyon sa bahay na iyon. At kapag nakuha ko ang sagot na iyon, sisiguraduhin kong hindi na nila ako muling mailalagay sa maleta na parang lang akong isang gamit na pwedeng itabi kapag dumating na ang tunay nilang pamilya. Sabihin mo lang ang susunod. Paglabas ko ng gate namin noong hapong iyon, hindi ako dumiretso sa dormitoryo ng biyenan ko. Iyon ang inaasahan nila, na susunod ako sa plano nilang binawa para sa akin, na tatanggapin ko ang maliit na sulok na ibibigay nila at magpapasalamat pa dahil pinatira nila ako roon, na magmumukha akong asawang matigas ang ulo pero kalaunan ay lulunok din ng hiya dahil pamilya raw ang kaharap ko. Pero hindi ako dumiretso roon. Sumakay ako ng Grab papunta sa record section ng developer sa Pasig. Habang umaandar ang sasakyan, tanaw ko ang mahabang linya ng traffic sa C5, ang mga bus na halos magkapatungang usok at ang mga taong nagmamadaling umuwi na para bang may kanya-kanya silang laban na ayaw ipakita sa mundo. Nakatingin lang ako sa labas, pero sa loob-loob ko, isa-isa kong inaayos ang mga tanong. Hindi pwedeng emosyon lang ang dala ko. Kapag usapang bahay, lupa at karapatan na ang pinag-uusapan, ang luha ay madaling tawaging drama. Pero ang records, iyon ang hindi kayang tabunan ng paawa. Pagdating ko sa opisina ng developer, malamig ang aircon at amoy bond paper ang buong hallway. May mahinang ingay ng printer sa likod at tunog ng stapler mula sa isang mesa sa dulo. Nasa reception ng isang babaeng naka-corporate blouse na mukhang sanay sa mga kliyenteng litong-lito sa mga hawak nilang papeles. "Good afternoon po. Ano pong concern nyo?" tanong niya. Ibinigay ko ang pangalan ko, project name at old reference number ng account. Mabuti na lang at nasa phone ko pa ang screenshots ng old email threads. Hindi niya ako agad pinaupo. Tinawagan pa niya ang records officer bago ako pinapasok sa isang maliit na room na may 2 monoblock chair at isang mesa. Doon ko nakilala si Miss Celine Navarro, records officer. Maayos magsalita, walang pabebe, walang sayang na salita. Yung tipo ng taong makikita mong alam niya ang bigat ng bawat papel na ipinapasa niya. "Miss Sarmiento, nakita ko na ang old file trail," sabi niya habang nagbubukas ng system. "Pero bago tayo mag-usap ng mas detalyado, kailangan ko munang i-confirm. Kayo po ba ang original reservation applicant?" "Opo."
Kayo rin po ba ang principal source of funds na nakanote sa initial file? Opo. Tumanggo siya, saka tumingin sa screen niya. May pending compliance history nga rito before. Hindi ito fully cleaned up sa final documentation stage. Sa simpleng linyang iyon, parang may isang tornilyong humigpit sa isip ko. Hindi fully cleaned up. Ibig sabihin, may puwang. At ang puwang na yun ang posibleng dahilan kung bakit sobrang kampante ng pamilya ni Ramil na kaya nila akong iikot sa usapang mag-asawa naman kayo. Pwede ka po bang malaman ang current status? Tanong ko. Hindi agad sumagot si Miss Celine. Kumuha muna siya ng isang printed summary at inislide sa harap ko. Hindi niya ibinigay sa akin ng tuluyan. Pinabasa lang. At doon ko nakita ang masakit na katotohanan. Nasa transitory stage pa rin noon ang final transfer structure ng bahay dahil may kulang pang huling authority clarification sa funding trail at marital property annotation after marriage. Sa madaling salita, hindi pa buo ang porma ng huling control records. May mga dokumentong naisubmit, may ilan ding ipinasa through representative coordination. Representative coordination? Sinong representative? Tanong ko agad. Based sa notes, may follow-up through your spouse at one point, pero hindi ibig sabihin nun siya na ang owner of record. Coordination lang yun sa pending compliance. Doon ko bahagyang huminga. Hindi pa rin yun panalo, pero mahalaga ang kaibahan. Kung totoo ang kutob ko, may hawak na sapat na detalye si Ramil para takutin ako sa teknikalidad, pero hindi sapat para tuluyan akong tanggalan ng karapatan ng ganun-ganun lang. May magagawa po ba ako para maliwanagan ang record? Tanong ko. Yes, sabi niya. Kailangan niyong mag-submit ng formal request for status clarification, updated funding proof summary, at restriction note on unauthorized family occupancy concerns kung may pending domestic dispute na may effect sa control over the property use. Halos hindi ako kumurap. Restriction note, unauthorized family occupancy concerns. Iyon ang unang beses na may opisyal na terminong tumugma sa sakit na ilang araw ko nang dinadala. Hindi ito simpleng tampuhan sa bahay. Hindi ito simpleng makisama ka na. Ito ay posibleng usapin ng paggamit ng iba sa bahay nang hindi malinaw ang pahintulot ng taong may pangunahing pinansyal at documentary stake rito. Pagkatapos ng meeting, tumawag ako kay Attorney Ben. Good, sabi niya nang marinig ang update ko. Ang importante, may trail. Hindi yung sigawan. Trail. Ngayon, gawin mo ang tatlo. Preserve evidence ng occupancy, huwag kang pipirma sa kahit ano, at huwag mong ipapaalam agad sa kanila lahat ng nalaman mo. Bakit hindi? Tanong ko. Dahil kapag alam nilang alam mo na, gagawa sila ng counter story. Natigilan ako. Counter story? Oo nga naman. Pamilya ni Ramil ang kalaban ko rito, hindi estranghero. Alam nila ang boses ng barangay. Alam nila ang timpla ng tsismis sa kalsada. Alam nila kung paano gawing walang puso ang isang babaeng ipinagtatanggol lang ang sarili niyang bahay. Kaya pag uwi ko sa bahay ng gabing iyon, tahimik lang ako. Hindi ko sinabi kung saan ako galing. Hindi ko rin ipinakitang may nalaman na ako. Pagpasok ko, nadatnan ko si Lorna sa sala, nanonood ng drama sa TV habang si Jessa ay nagtitiklop ng damit sa dining chair ko. Oo, sa upuang ako mismo ang nagpatahi ng cushion cover. Si Ramil naman ay nasa kusina, parang walang problema, nagtimpla ng kape. Akala ko sa dormitoryo ka na didiretso, sabi ni Lorna. May dinaanan lang ako, sagot ko. Ano naman? Tanong niya. Casual kunwari pero masyadong mabilis. Ngumiti ako ng manipis. Naglakad-lakad. Doon ko unang naranasan ng kakaibang lakas ng taong hindi na kailangang magpaliwanag. Ang akala nila, wala akong ginagawa kaya tahimik ako. Ang hindi nila alam, habang sila abala sa panghuhula, may umiikot ng proseso na hindi nila kontrolado.
Kinagabihan habang inaayos ko ang ilang damit ko sa gilid ng kama, narinig kong may kausap si Ramil sa telepono sa labas ng kwarto. Mahina lang ang boses niya pero malinaw ang ilang salita. Hindi pa. Oo, sandali lang. Kailangan mauna siyang umalis para mas madali. Tumigil ang paghinga ko. Mas madali ang alin? Hindi ko sinilip, hindi ko kinompronta. Pinakinggan ko lang. Basta sundan natin yung usapan ni Mama, dagdag pa niya. Pagkatapos noon, tahimik na ulit. Humiga ako pero hindi ako agad nakatulog. Sa kisame, gumagalaw ang anino ng electric fan. Sa kabilang side ng bahay, may mahinang iyak ng anak ni Jessa na agad ding pinatahan. Sa loob ng dilim, doon ko naramdaman ang unang tunay na pag-angat ng sitwasyon. Hindi dahil lamang may ebidensya na ako, kundi dahil malinaw nang hindi aksidente ang lahat. May plano, may sequence, at hindi ako basta pinag-a-adjust. Inuuna nila akong alisin para may susunod pa silang magawa. Kinabukasan, maaga akong nag-file ng formal status clarification at initial restriction concern. At paglabas ko sa email confirmation, sa totoo lang, unang beses akong nakangiti ng totoo mula nang magsimula ang lahat. Dahil habang iniisip ng pamilya ni Ramil na napapasunod na nila ako sa gusto nila, may isang bagay na hindi nila napapansin. Hindi na ako gumagalaw bilang asawa lang. Gumagalaw na akong taong handang ipaglaban sa record ang bawat piraso ng totoo. At kapag ang totoo na ang kumikilos, hindi na sapat ang kapal ng mukha para pigilan iyon. Pero hindi ko pa alam noon na ang unang maliit kong panalo ay hindi pala simula ng ending. Simula pa lang iyon ng mas mabigat na sabit. 3 araw matapos kong magsumite ng formal clarification request, doon nagsimulang magbago ang timpla ng bahay. Hindi dahil naging mabait sila, kundi dahil naging masyado silang mabait. At sa karanasan ko, mas delikado ang biglang lambot ng mga taong datay walang pakundangan. Karaniwan, hindi iyon konsensya, estratehiya iyon. Noong umagang iyon, nagising ako sa amoy ng tusino at bagong saing. Pagbaba ko, si Lorna mismo ang naghahain sa mesa. May mainit pang kate sa tabing tasa ko at may paborito kong pandesal mula sa bakery sa kabilang kanto. Yung maliliit, pero malambot, hindi yung tinitinda sa tapat na madalas ay makunat na pagtanghali na. Halika, kumain ka, sabi niya sa tonong halos hindi ko makilala. Umupo ako ng dahan-dahan, tumingin lang ako sa pagkain. Si Jessa, tahimik. Si Ramel naman, hindi mapakali sa pag-scroll ng phone pero halatang may hinihintay sa reaksyon ko. Bakit? Tanong ko. Anong bakit? Si Lorna agad ang sumalo. Bakit biglang may paalmusal? Napangiti siya. Hindi ba pwedeng inaayos lang natin ang samahan dito sa bahay? Samahan. Muntik na akong matawa. 3 araw na akong tinatratong parang pansamantalang gamit na dapat ilipat sa tamang pwesto, tapos ngayon may patusino at pandesal na, samahan na agad ang tawag? Hindi ako nagkomento. Kumain lang ako ng konti habang pinapakinggan ang palitan nila ng tingin. Ilang minuto pa, inilapag ni Ramil ang phone niya at tumihim. Mariel, pag-usapan natin ng maayos. Anong pag-uusapan natin? Practicality. Kapag iyan ang unang salita ng taong nanlalamang sa'yo, siguradong may gustong ibenta sa yung disadvantage mo. Anong practicality? Tanong ko. Sumingit si Lorna. Di yun ngang setup. Tignan mo naman, masikip dito. Si Jessa may anak. Ikaw naman nasa trabaho halos buong araw. Hindi ba mas maayos kung doon ka muna sa dormitoryo habang inaayos natin ang sharing? Sharing ng alin? Hindi agad sila nakasagot. At iyon lang unang senyales na hindi pa buo ang script nila. Si Ramel ang humawak ng usapan. Sharing ng bahay, costs, space, responsibility. Dahan-dahan kong ibinaba ang kutsara ko. Interesting, sabi ko. Kailan pa nagkaroon ng sharing kung ako ang naglabas ng majority para rito? Doon ko nakitang tumigas ang panga ni Lorna. Mariel, sabi niya, malamig na ulit ang tono. Huwag mong isumbat ang pera. Mag-asawa kayo. Hindi ko isinusumbat.
Sagot ko. Inaayos ko lang ang facts. At minsan talaga, facts ang pinakamasakit marinig ng mga taong sanay gumamit ng damdamin para tabunan ng pananagutan. Hindi na sila nagpanggap na magaan ang usapan pagkatapos noon. Pagsapit ng hapon, may dumating na lalaki sa bahay. Nakapolo shirt, may dalang itim na bag at pormalang kilos. Hindi ko siya kilala. Nang tanungin ko si Jessa kung sino, umiwas lang siya lang tingin. Mula sa kusina, nakita kong sinalubong ni Lorna ang lalaki sa may gate at pinapasok sa sala. Sumunod si Ramil. Tahimik silang nag-uusap pero may ilang salitang malinaw kong nasagap. Occupancy. Temporary arrangement. Kung sakaling pumayag. Pumintig ang sentido ko. Hindi ako lumapit agad. Pinakinggan ko muna ang galaw ng katawan nila. Iyon ang natutuhan ko sa accounting at sa opisina. Hindi lahat ng fraud o palusot nakikita sa numero. Minsan, nasa timing ng tingin. Sa pag-ubo bago sumagot. Sa bilis ng pagsingit ng isang tao kapag may tanong na ayaw sagutin. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Ramil at nakita akong nakatayo sa kusina. May guest tayo, sabi niya. Sino? Consultant lang. Para saan? Household arrangement. Hindi ko napigilang mapatingin sa kanya ng diretsyo. May consultant para palipatin ako sa dormitoryo? Nairita siya. Bakit mo ba ginagawang komplikado ang lahat? Hindi ko sinagot iyon, dahil malinaw na sa akin kung ano ang ginagawa nila. Gusto nila ng papel, kahit anong papel. Kahit anong forma ng agreement na pwedeng gamitin para palabasing voluntaryo akong pumayag sa setup. At kapag may papel na, kahit simple lang, mas madali na nilang paiikutin ang kwento. Hindi ako lumabas sa kusina. Nagkunwari akong abala sa paghuhugas ng baso. Pero sa phone ko, nag-send na ako agad ng message kay Attorney Ben. Ako, may dinalang outsider. Naririnig ko occupancy, temporary arrangement, if she agrees. Posibleng pinapapirmahin ako soon. Mabilis ang sagot niya. Attorney Ben, do not sign. Do not verbally commit. If possible, document the presence and timing. Ask for copy. Never react emotionally. Ginawa ko yun. Kinunan ko ng litrato bang sapatos ng lalaki sa may sala, ang oras sa wall clock, pati ang business card na bahagyang nakasilip sa itim niyang bag nang sandaling umalis siya para mag-phone call sa labas. Pagkaalis niya makalipas ng isang oras, dumiretso si Lorna sa akin na may hawak na 2 papel. Routine lang ito, sabi niya, para malinaw ang arrangement habang nandito si Jessa. Hindi ko agad tinanggap. Ano yan? Temporary occupancy understanding. Napangiti ako ng bahagya. Hindi sa tuwa. Sa linaw ng bitag. Kanino galing? Consultant. Sagot ni Ramil. Standard lang yan. May lawyer ba akong nakausap tungkol dito? Tanong ko. Aba, bakit kailangan pang mag-lawyer? Sumabat si Lorna. Bahay lang naman ito. Hindi ko napigilang mapatingin sa kanya. Bahay lang naman ito. Minsan talaga ang mga taong hindi nagbayad ng hulog, hindi binalad sa overtime, at hindi punuyat sa resibo, ang pinakamadaling sabihing bahay lang naman ito. Hindi ko hinawakan ng papel. Iiwan niyo dyan. Babasahin ko. Pirmahan mo na mayon mara tapos na, sabi ni Ramil. Halata nang napipuko na. No. Isang salita lang yun, pero parang may nabasag sa pagitan naming mag-asawa. Hindi ako pasigaw nagsalita. Hindi ako nanginginig. Simpleng no lang. At doon ko unang nakita ang takot sa mata niya. Dahil sa unang pagkakataon, hindi na ako yung babaeng mapapadali sa presyon ng salitang pamilya. Hindi na ako yung asawang kikilos para lang hindi mapahiya ang lahat. At ang pinakakinakatakutan ng mga taong sanay mang-uto, iyong sandaling tumitigil ka ng maniwala sa script nila. Kinagabihan, habang nakahiga ako, tumawag si Nika. May nakuha ka bang kopya? Hindi ko pa binabasa ng buo. Ayokong galawin sa harap nila. God, pero mag-ingat ka. Kapag ganyan, baka may kasabay pa silang ibang galaw. Minsan hindi lang papel ang habol. Minsan gusto rin nilang ma-frame ka bilang unreasonable occupant. Occupant? Ulit ko. Oo, kapag napaikot nila na household dispute lang ito at hindi ownership control issue, mas madali kang palabasing emotional.
Kailangan malinis ang trail mo. Napaupo ako sa kama. Household dispute lang. Iyon pala ang gusto nilang ipukpok sa kwento. Hindi ako babaeng pinapaalis sa bahay na pinagbayaran niya. Isa lang akong mahirap pakisamahan na asawa, loob ng isang shared family home. At doon ko naramdaman ang tunay na moral na bigat ng laban ko. Dahil sa totoo lang, kaya kong gumawa ng esena. Kaya kong ipahiya sila sa mga kapitbahay. Kaya kong ilabas sa social media ang lahat. Isang post lang, baka mauna pa akong paniwalaan ng mga tao. Pero ayoko. Ayokong manalo sa ingay kung ang kapalit ay dumi ng proseso. Ayokong maging sila. Gusto kong manalo sa paraang malinaw, matibay, at walang butas. At iyon ang mas mahirap. Hindi ang gumanti, kundi ang pigilan ang sarili habang alam mong nilalamangan ka na. Bago ako matulog, binasa ko ang 2 papel. At halos hindi ako nakapagsalita sa nakita ko. Dahil sa dulo ng tinatawag nilang temporary occupancy understanding, may linyang kung pipirmahan ko, ay para ko na rin kinilala na shared family arrangement ang bahay at voluntaryo akong lilipat for the welfare of the household. Welfare of the household. Ilang salita lang, pero sapat na para unti-unti akong burahin sa sarili kong kwento. Doon ko naiuntimbihan na hindi lang basta pananakot ang laban ko. May formal na framing na silang sinisimulan. At ang mas malala, baka hindi lang pala ako ang target nila sa bahay. Pati pangalan ko, gusto na rin nilang ayusin, ayon sa version nila. Akala ko, kapag nakita nilang hindi ako pipirma at malinaw na may sarili akong records, medyo uurong sila. Yun ang unang mali ko. Dahil ang mga taong sanay man lamang sa loob ng pamilya, hindi basta umaatras kapag napansing gising ka na. Kadalasan, mas nag-iiba lang sila ng paraan. Kinabukasan matapos kong tanggihan ng papel, tahimik ang buong bahay. Hindi yung payapang katahimikan, yung tipong may usapang nangyari na wala ka na naman. Si Jessa, hindi tumitingin sa akin. Si Lorna, hindi na ako kinikibo maliban sa maikling nasa ref ang ulam. Si Ramil naman, pabalik-balik sa labas na parang may inaasikaso. Bandang 10:00 ng umaga, may tumawag sa akin mula sa opisina. Si Miss Dizon, immediate supervisor ko. "Mariel, okay ka lang ba?" Tanong niya. "Opo. Bakit po?" May ilang segundong katahimikan bago siya sumagot. "May tumawag kasi dito kanina. Hindi nagpakilala ng maayos. Family concern daw. Ang dating ng sinasabi, may pinagdaraanan ka raw emotionally at baka kailangan mong mag-leave para makapagpahinga." Parang may malamig na kamay na pumulupot sa batok ko. Hindi ako agad nakapagsalita. "Hello? Mariel? Ma'am, sino raw po?" Hindi malinaw. Babae. Medyo may edad na ang boses. Hindi ko rin binigyan ng detalye. Sabi ko hindi kami nagbibigay ng kahit anong personal information. Pagkababa ng tawag, halos hindi ko maramdaman ng sahig sa ilalim ng paa ko. Hindi lang nila ako gustong palabasing sumasang-ayon. Gusto rin nila akong palabasing hindi maayos mag-isip. Biglang bumalik sa akin ang sinabi ni Attorney Ben. False victory. Akala mo kontrolado mo na dahil may trail ka, pero may mas malaking sabit. Ito na yun. At bigla kong nauunawaan ng mas madilim na galaw sa likod ng lahat. Hindi sapat sa kanila na mailipat ako. Kailangan din nilang i-undermine ang kredibilidad ko. Para kung sakaling magsalita ako, madali akong tawaging unstable, emotional, overreacting. Para kung may umabot sa barangay o sa legal consultation, may naihanda na silang bulong sa paligid. Pasensya na kayo kay Mariel, marami lang talagang pinagdadaanan. Umupo ako sa gilid ng kama at pinikit ang mga mata ko. Iyon ang sandaling pinakamalapit akong bumigay. Hindi dahil natalo ako, kundi dahil nakakadiri ang ganitong klase ng panlalamang kapag nanggaling sa taong minsan mong pinaniwalaang ligtas kang mahalin. Habang tahimik akong humihinga, may pumasok na mensahe mula kay Ramil. "Ramil, huwag mo nang gawing gulo ang lahat. Kaya pa naman itong ayusin ng maayos kung marunong kang makisama." Binasa ko iyon ng 3 beses. Hindi apology,
Hindi explanation. Banta na binalot sa salitang maayos. Doon ako tumayo. Hindi na para makipagtalo, kundi para kumilos. Tinawagan ko agad si Attorney Ben at ikinwento ang tawag sa opisina. Hindi siya nagulat. Sa halip, mas lalo siyang naging maingat ang tono. Mariel, starting now, everything is documentation. Write down time, caller impact, exact words relayed to you. And one more thing, do not confront them with the office call yet. Bakit? Kasi if they know it landed, they'll sanitize. Mas mahalaga muna ang pattern. Pattern. Oo nga. Kailangan ko ng pattern, hindi isang emotional na eksena. Kaya sa halip na kumprontahin sila, umalis ako ng bahay at dumiretso sa isang maliit na cafe sa may Katipunan. Hindi matao. May amoy na brewed coffee at cinnamon bun at may mahihinang tugtog lang sa speakers. Doon ko inilabas ang laptop ko at gumawa ng pinakaimportanteng dokumento ng buhay ko noon. Timeline of unauthorized occupancy, coercive relocation, and possible reputational interference. Hindi magandang pakinggan, hindi melodramatic, pero malinis. Nilagas ko ang lahat. Kailan unang napansin ang nawawalang duplicate key? Kailan nakita ang tsinelas ni Jessa sa maling araw? Kailan inilabas ang maleta ko ng malang pahintulot? Kailan narinig ang usapan tungkol sa occupancy? Kailan dinala ang temporary document? At ngayon, kailan may tumawag sa opisina para magtanim ng duda sa katinuan ko? Habang tinatype ko iyon, nanginginig pa rin minsan ang kamay ko hindi dahil takot na takot ako, kundi dahil doon ko naramdaman ng buo ang gastos ng laban na ito. Hindi lang pera ang puhunan ko sa bahay, pati dignidad, pati tahimik kong pangalan sa trabaho, pati pagtitiis kong huwag magwala kahit malinaw nang binabago nila ang kwento tungkol sa akin. Bandang hapon, nakatanggap ako ng update mula sa record section. May acknowledgement na ang request ko at pwede na raw akong humingi ng formal certified status summary within process. Ilang salita lang iyon sa email pero pakiramdam ko may maliit na ilaw na sumindi sa dulo ng mahabang hallway. Dahil habang gumagawa sila ng chismis level na narrative sa paligid, may dahan-dahang nabubuong dokumentong hindi nila kayang pasinungalingan. Pag-uwi ko sa bahay, nadatnan ko si Lorna sa sala kasama ang dalawa niyang amiga na madalas tumambay sa tapat kapag may tsaa sa kapitbahay. Nang nakita nila ako, biglang tumahimik ang usapan. Nakangiti si Lorna, pero iyong ngiting may paawa. "Oh, ayan na siya," sabi niya. "Hindi na nga halos umuuwi, tayo pa ang masama." Wala akong imik. Dumiretso ako sa kwarto, at habang paakyat ako ng hagdan, doon ko narinig ang linyang pinakamatagal umalingaw-ngaw sa isip ko ng gabing iyon. "Pagpasensyahan niyo na," sabi ni Lorna sa mahina pero sapat para marinig ko. "Stress lang talaga siya nitong mga nakaraan." Stress lang talaga siya. Isang pangungusap lang, pero doon nabuo ang pattern. Hindi lang pala nila ako inaalis sa bahay, inaalis din nila ang bigat ng salita ko bago pa ako magsalita. At doon ko napatunayan na ang una kong panalo sa records ay hindi pa panalo. Dahil ang totoong laban hindi lang pala tungkol sa bahay. Tungkol din ito sa kung sino ang unang paniniwalaan kapag nagsalita na ako. Kinagabihan, tumawag ulit si Nika. Nang marinig niya ang bagong galaw ni Lorna, mahina siyang napamura. "Classic isolation framing," sabi niya. "Gusto nilang magmukha kang emotionally unreliable para mahina ang tindig mo sa labas." "Napapagod na ako, Nick." "Ako rin kung ako ang nasa lagay mo," sagot niya. "Pero pakinggan mo ako ha, iyong mga ganyang tao, umaasa silang mapapagod ka bago ka maging formal. Huwag ka munang bibigay ngayon kasi pakiramdam ko malapit na silang magkamali." Pagkababa ng tawag, matagal akong nakaupo sa gilid ng kama. Sa labas ng bintana, may iilang ilaw mula sa poste at may mahinang tahol ng aso sa malayo.
Sa ibaba, may tunog ng kubyertos at boses ni Lorna nang masaya pang nakikipagkwentuhan, parang siya ang biktima sa sariling bahay ko. At doon, sa gitna ng pagod at galit, may isang bagay na tumigas sa loob ko. Hindi na ito simpleng laban para manatili ako roon. Hindi na rin ito tungkol sa pride. Ito na ang laban para hindi nila magamit ang katahimikan ko bilang kasunduan. At kung kailangan kong hayaang umabot pa sa punto na sila mismo ang magpakita ng sobra-sobrang kumpiyansa para mahuli ko ang buo nilang galaw, gagawin ko. Dahil minsan, ang pinakamalinis na paghihiganti ay hindi iyong mabilis, kundi iyong hahayaan mong ang taong nanlalamang ang kusang magbunyag ng sarili niyang pagkakamali. At hindi pa alam ni Ramil, ni Lorna, na sa mga susunod na araw, may isang pagkakamali silang gagawin na hindi na nila mababawi. At doon magsisimulang gumulong ang tahimik na domino na akala nila ay kaya pa nilang kontrolin. Kapag handa ka na, sabihin mo lang. May mga laban na hindi nagsisimula sa sigawan. Minsan, nagsisimula ang tunay na pagbagsak sa isang tahimik na email, isang formal na tawag, at isang dokumentong ipinasa sa tamang mesa sa tamang oras. Iyon ang nangyari sa amin. 3 araw matapos kong makuha ang acknowledgement sa record section, dumating na rin ang formal certified status summary na hinihintay ko. Hindi pa iyon titulo. Hindi rin iyon magic na papel na biglang bubura sa yabang ng pamilya ni Ramil. Pero malinaw doon ang mga bagay na matagal nilang inaasa sa yabang at kalahating impormasyon. Ako ang original reservation applicant. Ako ang primary funding source on file. At ang final control structure ng property ay hindi pa pwedeng basta ipagpalagay base lang sa pagiging asawa ni Ramil o sa pakikialam ng pamilya niya. Sa madaling salita, may sapat akong standing para tutulan ang anumang pilit na family occupancy arrangement na ipinapasa nila na parang natural at napagkasunduan. Pagkabasa ko noon sa isang maliit na law office sa Cubao kasama si Attorney Ben, hindi ako napaiyak, hindi rin ako napangiti agad. Ang naramdaman ko ay isang kakaibang tahimik na linaw. Ito na ang unang matigas na pako sa kwentong pilit nilang binubuo laban sa akin. Hindi pa tapos, sabi ni Attorney Ben habang inaayos ang salamin niya. Pero malinaw na may documentary spine ka. At ngayon, pwede na tayong gumalaw ng hindi puro depensahang. Anong ibig sabihin nun? Simple, hindi ka muna makikipag-away. Hindi ka muna magpapabarangay agad. Uunahan natin ang access at ang narrative. Iyon ang simula ng tahimik na domino. Una, nagpadala kami ng formal demand letter addressed kay Ramil at sa lahat ng unauthorized occupants sa bahay, kasama roon si Jessa, na nagsasaad na walang ibinigay na written consent para sa permanent o semi-permanent occupancy restructuring at anumang attempt na palabasing voluntaryo akong pumapayag ay hindi totoo. Hindi granding eksena ang pagdating ng sulat. Walang drumroll. Isang rider lang na dumating ng tanghali habang nanonood si Lorna ng noontime show sa sala. Nasa kusina ako noon, tahimik na nagtitimpla ng kape, nang marinig kong tinawag ng rider si Ramil para sa received copy. Pagkabukas ng sobre, hindi ko man kita ang buong mukha niya mula sa kusina, naramdaman ko agad ang pagbabago sa hangin ng bahay. May mga katahimikang mabigat. Iyon ang bumagsak sa sala. Ano yan? Tanong ni Lorna. Hindi agad sumagot si Ramil. Ano yan? Ulit niya, mas talim na. Letter lang, sagot niya. Kaninong galing? Hindi pa rin agad siya sumagot. Lumabas ako sa kusina na may hawak na tasa, parang wala lang. Pero sa loob ko, ramdam kong ito na ang unang pagtiklop ng kumpiyansa nila. Iyong kumpiyansang matagal nang nakasandal sa paniniwalang hindi ako kikilos ng formal. Ano yung letter? Tanong ko, kunwari mahinaw lang. Tinapunan niya ako ng tingin. Nandun ang inis, nandun ang gulat, at sa unang pagkakataon, nandun din ang bahid ng takot. Hindi mo na kailangang umabot dito, sabi niya sa pabulong na boses. Humigop ako ng kape. Mukhang umabot na,
Doon sumingit si Lorna at hinablot ang papel mula sa kamay niya. Habang binabasa niya, unti-unting tumigas ang mukha niya. Hindi na siya iyong biyenan kong nakataas na baba ang tingin at laging may handang sermon. Bigla siyang naging katulad ng mga taong unang beses nararamdamang may pader pala ang yabang. Apat kapal ng mukha mo, sabi niya sa akin. Pati kapatid ng asawa mo idadamay mo sa sulat? Hindi ko siya dinadamay, sagot ko. Inaayos ko kung sino ang may pahintulot at kung sino ang wala. Aso ka ba? Bakit kung magsalita ka tungkol sa pamilya parang trespasser? Hindi ako sumagot agad. Dahil totoo, iyon mismo ang ayaw nilang marinig. Nasa usaping emosyon, pamilya sila. Pero sa usaping pahintulot at ari-arian, hindi sapat ang dugo o apelyido para tumira sa bahay ng iba nang walang malinaw na basbas. Nang gabing iyon, unang beses akong kinausap ni Jessa nang kami lang ang nagkasalubong sa may hagdanan. Ate, kailangan bang ganito? Tanong niya. Mahina lang. Halatang takot. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Kailangan bang ilabas ang maleta ko nang hindi ako kinakausap? Napayuko siya. Huwag mo akong kakaawaan ngayon, Jessa. Ilang araw akong pinakikirid sa sarili kong bahay. Tahimik ako pero hindi ibig sabihin nun wala akong nakikita. Hindi siya nakasagot. At dun ko nakita ang isa pang domino. Ang mga taong sumabay sa pang-aabuso, hindi lahat kayang panindigan iyon kapag dumating na sa pormalan. Kinabukasan, may isa pang dumating. Hindi sa bahay, kundi sa gate. Si Mang Tonyo. May dala siyang maliit na envelope at halatang alanganin. Ma'am Mariel, sabi niya, pasensya na, may pinagawa kasi dati si Madam Lorna na extra duplicate case sa side gate at back door. Naisip ko, baka kailangan mo lang malaman ng buo. Nandun sa loob ang carbon copy ng job order at petsa ng paggawa. 3 buwan na ang nakaraan. 3 buwan. Ibig sabihin, bago pa man masusunog si Jessa sa inuupahan niya, may inihahanda ng access ang pamilya nila sa bahay ko. Hindi na ako natigilan sa galit. Lalong luminaw ang lahat. Ipinasa ko agad iyon kay Attorney Ben bilang supporting pattern evidence. At nang gabing iyon, nagpadala siya ng follow-up notice. Anumang unauthorized copying of keys and facilitation of access without my knowledge would be included in the expanding record of coercive occupancy behavior. Hindi na nag-iingay si Lorna noon. Mas masama, naging tahimik siya. Yung katahimikang may kalkulasyon. Pero ang hindi niya alam, habang tumatahimik siya sa loob ng bahay, nagsisimula namang manghina ang suporta sa labas. Ang amiga niyang laging tambay sa sala, hindi na ganoon kadalas dumaan. Ang dating kampanting pagdadabog ni Ramil napalitan ng pabalik-balik na lakad at paos na pakikipag-usap sa telepono sa labas ng gate. At si Jessa? Hindi na siya makatingin ng diretsyo sa akin. Dahil nagsisimula ng maging malinaw ang bagay na pilit nilang tinatakpan noon. Hindi ako madamot. Hindi rin ako nag-iinarte. Ako ang taong unti-unti nilang gustong alisin sa bahay gamit ang pakikisama, pahiya, at pormal na bitag. At sa unang beses, hindi na ako ang kinakabahan sa katahimikan ng bahay. Sila na. Pero hindi pa doon nagtatapos ang domino dahil may isa pang mas malaking move na darating. Isang move na hindi lang magpapahina sa loob ng bahay, kundi tuluyang sisiraan sa plano nilang ituloy ang pag-aangkin na parabang wala akong magagawa. At ang pinakamasakit para sa kanila, hindi ko pa rin kailangang sumigaw para gawin iyon. Akala ko, pagkatapos ng demand letter at ng usapin sa duplicate key, medyo bababa ang yabang ni Ramil at Lorna. Mali na naman ako. Dahil ang ilang tao, kapag nakakaramdam ng dumudulas ang kontrol nila, mas lalong humihigpit ang hawak kahit sa isa't isa. At doon nagsimulang mabasag ang pamilya nila mula sa loob. Nang linggo ng hapon, nasa kwarto ako at inaayos ang scanned copies ng mga resibo at notices nang marinig ko ang unang malakas na pagtatalo mula sa ibaba. Hindi pa ako bumababa, nakinig lang ako.
Boses ni Lorna ang unang lumitaw. Sinabi ko sa iyo huwag mong hayaang umabot sa abogado. Sumagot si Ramil, mas mababa pero puno ng inis. Ano bang gusto mong gawin ko? Siya ang may hawak ng records. Di dapat noon mo pa inayos, noon mo pa dapat pinirmahan sa kanya ang mga kailangan. Nang marinig ko iyon, tumigil ang mga kamay ko sa keyboard. Noon mo pa dapat pinirmahan sa kanya ang mga kailangan. Bigla kong naramdaman ng unti-unting pag-angat ng balahibo ko. Ibig sabihin, may mas nauna pa silang gustong ipapirma sa akin. At malamang, hindi lang itong recent occupancy paper. Matagal na pala akong target na mapapirma sa kung ano-anong routine na hindi ko na pinansin noon dahil tiwala ako kay Ramil. Maya-maya, narinig ko naman si Jessa. Ma, tama na. Ako na nga ang nahihiya rito. Hindi sumagot si Lorna agad. Nang magsalita siya, iyon ang boses ng inang hindi sanay kontrahin ng sariling anak. Kung nahiya ka talaga, noon ka pa umalis, hindi yung ngayong gipit na tayo sa kakaiyak. Gipit na tayo. Doon ko unang narinig mula sa bibig niya ang salitang iyon. Hindi sila galit lang, naiipit na sila. Bumaba ako ng dahan-dahan, hindi para makisali, kundi para dumaan nilang kunwari papuntang kusina. Paglabas ko sa hagdan, biglang tumihim ang tatlo. Iyon na naman ang dating esena. Kapag nandyan ako, putol ang usapan. Kapag wala ako, binubuo ang susunod na galaw laban sa akin. Pero huli na. May isang bagay na nakuha ko na sa maikling komprontasyong iyon. Hindi iisa ang agenda nila. Si Ramil, gusto akong mapasunod para hindi siya mapahiya at hindi siya mawalan ng kontrol. Si Lorna, gusto akong tuluyang itulak palabas para manatiling bukas ang bahay sa pamilya niya. Si Jessa, una lang sumabay dahil kailangan niya ng matutuluyan, pero ngayon nakikita na rin niyang hindi simpleng tulong ang nangyari. Ginamit din siya. Pagdating ng Martes, dumating ang Certified Status Summary at Expanded Support Letter sa opisina ni Attorney Ben. Pinabasa niya sa akin ng personal. Kasama roon ng mas malinaw na wording na pwedeng gamitin sa susunod naming hakbang. The property remained under a documentation condition where my primary funding and original applicant status were central to any future control or transfer clarification. Hindi iyon pang entertainment na linya, pero sa legal na mundo, sapat na iyon para magkaroon ako ng solidong panghahawakan. Pwede na tayong sumunod na move, sabi ni Attorney Ben. Ano yun? Notice to vacate? Hindi pa. Mas gusto ko munang putulin ang illusion nila na pwede silang magplano ng bahay na parang kanila. May nakausap ka bang broker recently? Natigilan ako. Naalala ko agad si Carlo Meneses, dating katrabaho ng pinsan ko na licensed real estate broker. Months ago ko pa siya nakakausap dahil iniisip ko ng magbenta o magpa-assume ng property kung sakaling lumipat ako ng mas maliit na place malapit sa trabaho. Noon, idea pa lang iyon, hindi planong pangganti. Pero ngayon, biglang tumalim ang kahulugan ng opsyong iyon. Meron, sagot ko. Then explore it, sabi ni Attorney Ben. Hindi bilang bluff, bilang legitimate property decision maker move. Kapag nakita nilang may tunay kang option na putulin ang buong ecosystem na inaangkin nila, doon sila bibitay. Pero tandaan mo, dapat malinis, totoong proseso, hindi pananakot. Sa cafe kami ni Carlo nagkita kinabukasan. Maayos siyang kausap, hindi madaldal. Dinala ko ang summaries, rough status at kondisyon ng bahay. Hindi ko na pinahaba ang drama, inilahad ko lang ang totoo. Teka, sabi niya matapos basahin ang overview. Ibig mong sabihin, nakatira roon ang family ng asawa mo at gusto ka pang ilipat? Tumanggo ako. Umiling siya ng marahan. Delikado yan, pero kung may right standing ka at may buyer interest ka, pwedeng pumasok sa negotiation stage kahit hindi pa final sa traditional sense depending sa structure at documents. Kailangan lang sobrang ayos ng proseso. At doon nagsimulang dumalaw ang pinakamabigat kong desisyon.
Hindi ko gustong ibenta ang bahay dahil mahina ako. Hindi ko rin gustong ibenta ito dahil tumatakbo ako. Ibebenta ko kung iyon ang pinakamalinis na paraan para putulin ang paulit-ulit na pangaangkin ng mga taong tingin sa bahay ay extension ng kapresyo nila. Masakit iyon dahil bawat sulok ng bahay na iyon may ambag akong alaala. Yung unang electric fan na sabay naming binili ni Ramil, yung tile sa kusina na ako ang pumili kahit inasar akong masyado raw akong partikular, yung curtain rod na ako mismo ang nag-abono dahil gipit daw siya noon. Hindi biro ang bitawan ng bahay na minsan mong inakalang magiging ligtas na dulo ng pagod mo. Pero minsan, ang tunay na paghihilom hindi sa pananatili nagsisimula, kundi sa pag-amin na may mga lugar na hindi na bahay kapag ang kapalit ng pananatili mo roon ay unti-unti kang binubura. Pag-uwi ko ng gabing iyon, nadatnang ko si Ramil sa may garahe. Nag-iisa lang siya, nakasandal sa motor na bihira naman niyang gamitin. "Nasaan ka?" tanong niya. "May meeting." "Kanino?" Hindi ako sumagot agad. Bumagal ang paghinga niya. Ramdam ko agad na may kutob na siya. "Mariel?" sabi niya. "Ano ba talagang plano mo?" Tinignan ko siya. Yung totoo, gusto kong tanungin din siya ng parehong bagay. Kailan ka nagsimulang gumawa ng plano laban sa akin? Kailan mo ako tinigilang maging asawa at ginawang hadlang lang sa gusto ng pamilya mo? Pero hindi ko sinabi iyon. Sa halip, tumingin lang ako sa bahay namin, sa gate, sa ilaw sa sala, sa bintanang madalas kong nililinisan tuwing Sabado. Sa lahat ng bagay na akala ko noon, kapag pinaghirapan mo at minahal mo, magiging sapat na para manatili. Hindi pala. "Plano ko?" sagot ko sa wakas. "Ayusin ang dapat ayusin." At iniwan ko siya roon na walang buong sagot. Dahil hindi pa niya kailangang marinig ang lahat. Hindi pa. Pero sa loob ng bahay, nagsisimula na ang mas matinding pagkabasag. Si Jessa nagsimula nang magtanong kay Lorna kung hanggang kailan sila roon. Si Lorna nagsimulang manisi kay Ramil kung bakit lumalala ang sitwasyon. Si Ramil nagsimulang mawalan ng boses ng lalaking sanay mag-utos sa akin. At habang unti-unting nagbibitak ang hawak nila sa isa't isa, may isang papeles na rin akong hawak na pwedeng tuluyang magpabagsak sa ilusyon nilang sila ang may huling salita. Hindi pa nila alam, pero ang ngiti na nakita nila nung araw na sinabi kong aalis, iyon pa lang ang unang bawala. Dahil sa susunod, hindi na warning ang ibibigay ko. Desisyon na. Noong umagang tuluyan kong sinabi ang linyang iyon, hindi maingay ang bahay. Kabaliktaran. Masyadong tahimik. Parang may bagyong parating, pero wala pang hangin. Maaga akong nagising noon. Naligo ako ng mahaba, hindi para magmukhang matapang. Para lang alisin sa balat ko ang pagod ng mga nakaraang linggo. Nagsuot ako ng simpleng beige blouse, itim na slacks, at yung relyo na regalo ko sa sarili ko noong una akong ma-promote. Wala akong suot na kahit anong bagay na pangyera. Hindi ko kailangan. Pagbaba ko, naandun silang lahat. Si Lorna, nakaupo sa sala at nagkakape. Si Jessa, tahimik na may inaayos na damit ng anak niya. Si Ramil, nakatayo malapit sa dining table, parang may gustong sabihin, pero hindi pa sigurado kung kaya niyang panindigan. Sa ibabaw ng mesa, maayos kong inilapag ang isang envelope. Hindi makapal, hindi dramatic, pero sapat para mag-ibang kulay ng mukha ng mga taong ilang linggo akong sinubukang paliitin. "Ano yan?" Si Lorna agad ang unang nagsalita. Umupo ako. Tumuwid ako ng likod. Tinignan ko silang isa-isa. Noong mga nakaraang araw, marami akong gustong sabihin. Marami akong gustong isumbat. Gusto kong ilatag lahat. Ang duplicate key, ang tawag sa opisina ko, ang paglabas ng maleta ko, ang panghihimasok nila sa records, ang pag-frame nila sa akin bilang babaeng stress lang. Gusto kong ibalik sa bawat isa sa kanila ang bawat piraso ng pangmamaliit na ipinakain nila sa akin. Pero hindi. Hindi na ako magsasalita mula sa sugat. Magsasalita ako mula sa malinaw na lukas. "Nag-final meeting ako kahapon," sabi ko, "at may pinirmahan na akong authority to proceed sa disposition process." Tahimik. Walang gumalaw. Si Ramil ang unang namutla. "Anong disposition process?"
Ngumiti ako ng bahagya. Ibinaon niyo ako sa salitang practicality, di ba? Ito na ang pinaka-practical na desisyon na nakita ko. Ano bang ibig mong sabihin? Mas matalim na si Lorna. Dahan-dahan kong itinulak ang envelope papunta sa gitna ng mesa. Naibenta ko na ang bahay na to. Parang huminto ang oras. Walang huminga. Walang kumilos. Ang taning naririnig ko lang ay yung mahinang ugong ng electric fan at ang kalansing ng kutsara ni Lorna nang bahagyang itong manginig sa kamay niya. Ano? Halos pabulong ang tanong ni Jessa. Si Ramil naman, napaatras ng kalahating hakbang. Hindi mo pwedeng gawin yan. Tinanong ko rin yan sa sarili ko. Noong una, pero alam mo kung ano ang mas hindi dapat. Iyong pinapatiran niyo rito ang kapatid mo at anak niya nang wala akong malinaw na pahintulot. Iyong inilalabas niyo ang maleta ko. Iyong pinapapirma ko sa papeles na magbubura sa karapatan ko. Iyong tinatawagan niyo pati opisina ko para palabasing ako ang may diferensya. Biglang tumingin sa akin si Lorna. Doon lang nagbago ang mata niya. Hindi na yabang, hindi paawa. Takot na may bahid ng galit. Sinisiraan mo kami. Umiling ako. Hindi, inaayos ko lang ang timeline. Doon sumigaw si Ramil sa unang pagkakataon matapos ang lahat. Hindi mo pwedeng ibenta ng hindi ako. Hindi kita pinaalis sa sarili mong bahay. Putol ko sa kanya. Hindi malakas ang boses ko, pero tumama iyon ng diretsyo. Hindi kita nilagay sa posisyon na parang dagdag ka lang. Hindi kita pinahiya sa trabaho mo. Hindi kita pinalabas na mahina ang ulo. Kayo ang gumawa nun sa akin. Ngayon, ito ang consequence. Hindi sila agad nakasagot. At doon ko nakita ang bagay na matagal kong hinihintay. Hindi pagtatami, kundi pagkaubos ng script. Wala nang pamilya tayo rito. Wala nang makisama ka na. Wala nang stress lang talaga siya. Kasi, sa wakas, nakarating na kami sa taning lugar na hindi nila kayang paikutan. Ang kapalit ng mga ginawa nila. Ipinaliwanag ko ang buong proseso. Hindi ko ibinigay lahat ng legal detalye, pero sapat para maintindihan nila ang katotohanan. May broker, may interested party, may structured path, may negosasyon dahil sa documentary standing ko at sa kondisyon ng property control status. At higit sa lahat, hindi ito bluff. Hindi ito isang bahala kayo na salita sa gitna ng away. Ito ay desisyong pinag-isipan, inihanda at pinirmahan. Hindi pa fully closed lahat, sabi ko, pero wala na kayong pwedeng itayo ritong pangmatagalan na parang kayo ang may hawak ng dulo. Tapos na ang panahon na ako ang itutulak nyo sa gilid habang kayo ang komportable. Anong mangyayari sa amin? Mahinang tanong ni Jessa. Siya ang unang tunog tao sa kanilang lahat. Tinignan ko siya, at sa lahat ng naroon, siya ang pinakamahirap tignan. Dahil oo, sumabay siya, pero ramdam ko ring siya rin ang pinakamadaling matangay ng kagipitan at ng utos ng nanay niyang sanay manguna. Hindi ikaw ang una kong gustong wasakin, sabi ko, pero hindi ko rin hahayaang ako ang maging permanenteng kabayaran ng problema niyo. Napaiyak siya. Tahimik lang. Si Lorna naman, tumayo ng biglaan. Napakadamot mo. Imbes na tumulong sa pamilya, ibibenta mo ang bahay para lang makaganti. Doon ako tuluyang tumayo rin. At unang beses, hindi na ako ang mas maliit sa loob ng sarili kong sala. Hindi ito ganti, sabi ko. Ito ang pagpuputol. Magkaiba yon. Ang ganti, gusto kang saktan. Ang pagpuputol, ayaw nang magpagamit. Naupo si Lorna. Tahimik si Ramil. Nakatingin lang siya sa envelope sa mesa na para bang doon nakalagay ang buong pagbagsak ng pag-akalang kaya niya akong iurong sa isang utos. Maya-maya, nagsalita siya. Mariel, pwede pa nating ayusin ito. Doon ako napangiti. Hindi mapait, hindi triumphant. Malungkot na ngiti kung tutuusin. Iyan ang linyang matagal kong hinintay noon.
Pero hindi niya ibinigay nang ako ang pinapalabas, nang ako ang pinapa-adjust, nang ako ang binubura sa sarili kong bahay. Ngayon lang niya nasabi, ngayong may presyo na ang lahat. At paano mo aayusin? Tanong ko. Ibabalik mo ba ang paggalang na kinuha mo? Buburahin mo ba ang tawag sa opisina ko? Aalisin mo ba ang katotohanang mas pinili mong panigan ang kapal ng loob ng pamilya mo kesa ang dignidad ng asawa mo? Hindi siya nakasagot. At hindi ko na siya hinintay. Kinuha ko ang bag ko at inayos ang envelope sa mesa. Makakatanggap kayo ng formal notice sa susunod na steps. Basahin niyo ng maayos. Dahil sa wakas, lahat ng gusto niyong gawing pasimple, ilalagay na natin sa tamang papel. Paglabas ko ng bahay, wala akong dalang maleta. Wala akong dalang galit na sumasabog. Pero may ngiti ako sa labi. Hindi dahil masaya akong nasasaktan sila, kundi dahil sa wakas, natapos na ang yugto na ako ang inuunahan. Ako ang pinipiliit. Ako ang pinipili nilang patahimikin. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi na ako naglalakad palabas bilang asawang napagod. Lumabas ako bilang babaeng muling ibinalik sa sarili niya ang karapatang magdesisyon. Pagkaraan ng ilang buwan, natuloy ang settlement path at property turnover arrangement. Hindi mabilis, hindi madali. May pagod, may paulit-ulit na usapan. May ilang gabing gusto ko na lang umurong para matapos na ang lahat. Pero, hindi na ako umurong. At sa huli, hindi man ako bumalik sa bahay na iyon bilang nanalo sa tradisyonal na paraan, may mas mahalaga akong nakuha. Hindi nila napanatili ang kontrol. Hindi nila nakuha ang tahimik kong pagsaang yon. At higit sa lahat, hindi nila ako natulak sa buhay na ako ang laging mag-a-adjust para sa kapal ng mukha ng iba. Lumipat ako sa mas maliit na kondo malapit sa trabaho. Tahimik. Walang nakikialam sa duplicate key. Walang gumigising sa akin para sabihin na may dapat akong pagbigyan dahil pamilya. Unti-unti kong binuo ulit ang sarili ko doon. Mula sa bagong kurtina, hanggang sa unang hapunan na ako lang ang kakain pero hindi ako makakaramdam ng lungkot. Doon ko natutuhan ang leksyon na hindi ko totoong napapanginggan dati. May mga bahay na kahit ikaw ang nagpagawa ay hindi natahanan kapag ang presyo ng pananatili mo ay ang unti-unti mong pagkawala sa sarili. At may mga pagpuputol na hindi kalupitan. Kaligtasan sila. Kung umabot ka rito, i-comment mo ang hindi lahat ng pag-alis ay pagkatalo. At kung gusto mo pa ng mga kwentong may bigat, may katotohanan at may hustisyang dahan-dahang binubuo, huwag mong kalimutang mag-like, share at subscribe. Dahil minsan, ang pinakatahimik na tao sa loob, siya rin pala ang may pinakamatibay na huling desisyon.